Wala pa man, nauna nang nagtaas ng presyo ang ilang gasolinahan at dahil nga po dyan, higit 50 gas stations ang pinagpapaliwanag. Narito ang report ni Maricel Halili. Sumakto ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York sa Amerika ngayong big time ang taas presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Nag-issue na ang Department of Energy ng show cause order sa higit 50 gas stations sa Pilipinas na nagtaas presyo kahit hindi pa dapat. Para po makita natin kung sila ba ay lumabag sa panawagan na huwag magtaas ng presyo ng gasolina. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit. Ayon sa Malacanang, tamang-tama ang pagbisitang ito ni Pangulong Marcos sa United Nations at ipaalam ang posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo. Lalo't maraming OFW ang naiipit sa gitna ng mga nagliliparang missile. Pagkakataon na rin ito para ikampanya na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Kada rehiyon ang botohan ng UN Security Council sa pagpili ng bansa na bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa United Nations lalo't bukod sa Middle East conflict, hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses ang Pilipinas sa issue pang seguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may non-permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan para sa Asia-Pacific region. Si Senador Rodante Marcoleta naman, kinwestiyon kung anong mapapala ng Pilipinas sa posisyong ito. Sagot ng Malacanang. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.